Mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Happy New Year! Isang maaring baguhin ng Diyos sa atin ay kung papaanong papanatag ang ating puso. Yung pagbabago ng ating puso. Kailangan asikasuhin din po natin yan. Incidentally, marami pong taong na biktima ng mga sakit sa puso no, ngayong mga panahon. No, yung iba ay na cardiac arrest, no, nung nakaraang Pasko, nung New Year, na stroke, o na heart attack. Yung iba naman ay tuluyan nung namatay. Condolence po sa inyo. Yung iba naman ay nakasurvive. Okay? So, sakit sa puso. Sa panahon natin ngayon ay may mga modern approaches na po sa pagtitreat sa sakit sa puso. Ang isa dyan po ay ang heart transplant, kung saan nire-replace ang puso mo sa puso ng donor. Yung donor na yon namatay na kasi hindi ka naman pwedeng mag-donate kung buhay pa. No? So, nung namatay yung donor na yon, dinodonate po nila yung puso nila. Kamangha-mangha, di po ba? Yung mainam pang puso ay inililipat sa may sakit na puso. Ito ay isang example na maaring marugtungan ang buhay sa pamamagitan ng transplant. Marahil yung mga nakatanggap ng bagong puso ay maaring hindi naman nagbago ang kanyang ugali. No? Pareho pa rin. Kung salbahe o mayabang yung lumang puso, yung dating puso, yung donated na puso niya, ay maaring salbahe o mayabang pa rin siya, no? Kahit na nag-heart transplant na siya. So, hindi napalitan yung ugali, nagkaroon lang ng bagong physical heart. Okay? So, the same pa rin, di ba? Pero yung dinonate sa kanyang puso, naging physical heart lang ngayon. Pero yung ugali, ganun pa rin. Subalit ang pangako po ng Panginoon, napakagandang pong pangako niya sa Biblia na tutuklasin natin ngayon. Nabibigyan niya tayo ng puso na magbabago ng ating buhay para isikabubuti natin. Para maging mainam ang buhay natin, bibigyan tayo ng Lord ng bagong puso. Gusto niyo po ba yon? Healthy and loving heart. Ezekiel 36:26-27. Basahin po natin yan. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart. I will give you a heart. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Naku, napakagandang puso niyan. Bibigyan ko kayo, sa wikang Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Total, bagong taon naman po ngayon. At bagong espiritu. Ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ezekiel 36:26-27. Minamantak niyo, Old Testament pa na nagpangako na ang Panginoon. Natupad po yan, no, ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Ang namatay siya sa krus ng Kalbaryo at dahil doon, o sino mang sumampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, binibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong tao ka na sa Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, gagawa ako ng transplant sa iyo. Bagong puso, mas mainam. Kung matigas na ang puso dahil sa kasalanan, ay palalambutin ko, lilinisin din ng Panginoon ang mga idols natin sa puso. Ang daming nakasiksik na idol sa puso. Wawasakin ng Lord yan para guminhawa ang puso natin. Okay? Bagong puso ang pangako sa atin ng Diyos. Kaiba ito sa dating puso natin at hindi lang ito mananatiling buhay tayo, di ba? Yung puso natin nagbibigay ng buhay sa atin, kundi mararanasan din natin ang tunay na pagbabago ng buhay natin. Hindi lang tayo mag-exist, we will live. Tayo po ay mabubuhay sa Panginoon. Amen. At yung pinakamagandang buhay po, may kapayapaan, may kagalakan, at may katwiran. Nakakalakad tayo ng matuwid. Dati pa sakang-sakang yung lakad natin kasi hindi mo alam, mundo ka ba or kay Lord, di ba, hindi mo pa alam. So,
Maganda po yung na kay Lord tayo para maganda po ang lakad natin. Gusto niyo ba ng kapayapaan? Gusto niyo ba ng kagalakan at matuwid na pamumuhay? Maganda po yan. I-pursue po natin yan. Humingi po tayo ng bagong puso sa Panginoon sa bagong taon na ito. Alam po ninyo, napakamahal pong magpa-heart transplant. Hindi po biro-biro yan. No? Sa mga surgeon cardiologist, nag-oopera po sila, aabutin kayo ng higit pa sa milyon. Ewan ko kung magkano na ngayon, napakamahal po niyan. Kapag sinabi mo na magpapa-heart transplant ka, kailangan yung donor patay na. Hindi ka pwedeng mag-heart transplant na buhay pa yung donor mo. Namatay na, naging available yung puso ng namatay o ng donor dahil maybe siya na-aksidente siya o nagkasakit, no? So, kahit hindi nila i-donate ang puso nila, ay mamamatay din sila. So, they might as well donate, di ba, yung puso nila. So, patay din naman eh. So, kung naiisip mo na gusto mong i-donate yung puso mo, makipag-ugnayan ka lang sa mga sanghay ng health, di ba, para ma-donate po natin. So, ang heart transplant ay hindi mangyayari kundi namatay ang donor. Napakamahal din po ng spiritual heart transplant. May pagkamatay din pong involved dito. Alam niyo na kung sino. Maari lang tayong magkaroon ng bagong puso dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nung nakabayubay siya sa krus, ay kinuha niya at pinagbayaran niya ang mga kasalanan ang kasalanan natin, yung original sin natin, pinagbayaran niya yon. Ang atin ng kasalanan ng ating unang magulang na namanan natin. Okay? Na nanalaytay na sa dugo natin ang kasalanan at sa mga ugat. At ang Panginoon Jesucristo ang tumubos sa atin. Ang kabayaran nito ay naroroon po nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay nagkatawang tao, siya ang prinsipe ng langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. At binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo pa ay tubusin, i-redeem. Kung may nakasangla, then tinutubos. Siya po yung tumubos sa atin. Siya ang tumubos sa ating pagkamatay na walang hanggan upang tayo magkaroon ng bagong puso, a new heart. So napakamahal po ng pagtubos sa atin. Hindi po ito biro-biro. So nagpapasalamat ako sa Diyos na may nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos many years ago ng mabuting balita. Kinento niya sa akin ang pag-ibig ng Diyos, ang Panginoon na naging tulay para tayo makabalik muli sa Ama. Siya ang Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos. At tinanggap ko po ang Panginoon. Kinilala ko siya na Lord, Panginoon. At sa panahong iyon ay kinilala ko siya at sinabi ko sa aking buhay, Lord, bigyan mo ako ng bagong buhay. Binigyan ako ng Lord ng bagong puso sa pagtanggap ko sa Kanya bilang Panginoon ng buhay ko. Salamat po, Panginoon. Sa bagong taon na to, kailangan mo ba ng bagong puso? Hindi yung parating kabado, natatakot, nangangamba, o nawawala ng pag-asa, nangihina. Kailangan ba natin ng bagong puso? Maaring mangyari yan kapag wala tayong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kilala lang natin siya in terms of religion. Alam natin, nakapapakinggan natin ang mga istorya niya. Pero iba po pag tinanggap mo ng personal ang Panginoon sa puso mo. Inanyayahan mo siya sa buhay mo. Sabi niya, kumakatok ako sa puso mo. Sino mang magbukas ng kanilang puso, ako ay papasok doon. Makikisalo pa ako sa inyong kainan. Kilalanin natin at manampalataya tayo mula sa ating mga puso na niligtas niya tayo sa kamatayang walang hanggan. Niligtas tayo sa impyerno, dapat lahat tayo papunta ng impyerno, pero ang Panginoon mas matinik, mas matalino kaysa si Diablo. At ang tanging paraan lang para tayo maligtas ay ang kanyang dugo, ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. The blood of Jesus. Amen.
at binigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa pagkakilala natin sa Kanya, even sa araw na 'to, kung kikilalanin natin siya at hindi mo pa nagagawa yan, ikaw ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Sige po, tayo ay manalangin. Sabihin niyo, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, inaanyayahan kita sa aking buhay. Bigyan niyo po ako ng pusong mapayapa, pusong nagtitiwala, pusong naghihintay sa iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo ako ng puso, Panginoon, ng kapayapaan, katwiran, at kagalakan. Kinikilala kita, Panginoong Hesukristo, bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kung nag-pray ka niyan, kinalala mo siya, tinanggap mo siya, inanyahan mo siya sa iyong puso, then may bagong puso ka na. Welcome to the family of God. Makipag-ugnayan po kayo sa amin for prayers at kung may katanungan po kayo. So until then, magkita-kita po tayo dito sa araw-araw na pagpapala. This is the biggest blessing, yung makilala natin ang Panginoon. At kung ikaw'y dating Kristiyano, napalalakasin ka ng ating Panginoon habang nakikinig ka parati ng salita ng Diyos. So magkita-kita po tayo sa muli nating pagkikita dito po sa inyong programang Araw-Araw na Pagpapala. God bless you and Happy New Year. At salamat po in behalf ng production staff ng AANP, mula sa mga pastor na nag-broadcast po dito araw-araw, mga pastor, mga pastora, yung producer po natin si Kevin, ang cameraman natin na si Marcelo, John Marcelo, production assistants po natin si Grace at si Gra. Patuloy po kaming bumabati sa inyo ng mapagpalang bago. Andito na po sila. Ayan, hello! Happy New Year! Happy New Year! God bless you. Araw-araw na pagpapala. Bless you. Thank you so much. Bye-bye. Bless you. Thank you. Salamat. Minsan-minsan lang sila nakikita sa camera, ang popogi at ang gaganda, di po ba? Sila po ay mga nagmamahal kay Kristo Jesus. So, bumabati po kami sa inyo ng mapagpalang bagong taon sa iyo at sa iyong pamilya. God bless you all the time.